atmospheric systems ang nakakaapekto sa atin. Unahin natin itong shear line na kung saan ito yung lugar ng salubungan ng hangin ng galing sa amihan at ganoon din naman yung galing sa easterlies. Kapag nagsasalubong po yan ay nagkakaroon ng cloud formation. Kaya dito sa mga probinsya ng Isabela, Cagayan sa taas at ganoon din dito sa probinsya ng Aurora at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley region except dito sa Batanes ay makakaranas ng mataas na tsansa ng pag-ulan. At dito po, dahil dito sa shear line ay meron din tayong nakataas na weather advisory na ipapakita natin sa mga susunod na slides. Dito naman sa kanlurang bahagi ng Luzon, particular na yung Northern Luzon at Central Luzon, amihan pa rin ang nakakaapekto. Ibig sabihin, mababang temperatura pa rin, malamig at masarap na hangin na senyales ng papalapit na Pasko ay ating patuloy na mararanasan. Pero may mga kaulapan pa rin na kaakibat itong hanging amihan, lalo na dito sa Cordillera Administrative Region. Posible pa rin tayo na makaranas ng mga pag-ulan o pag-ambon throughout the day. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, except dito sa Bicol region at kasama din yung Eastern Visayas, particular na yung buong Samar Island at Leyte dahil sa impluwensya ng easterlies at ganoon din naman yung Caraga region. Makakaranas tayo ng maulap na kalangitan, ibig sabihin ay mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan natin dito dahil sa easterlies. Yung easterlies po, yung hangin na galing sa Pacific Ocean na dahil sa pag-ikot ng mundo. So yung atmosphere natin ay susunod, ibig sabihin yung evaporation na nangyayari dito sa coastal area ay unang tatama po dito sa eastern coast natin. At ganun din yung concept dito sa amihan. Kaya during this season ay mataas yung tsansa na magkaroon tayo ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa. Bukod po dun sa mga binanggit natin na maulap na kalangitan, dito naman sa Davao region kasama yung Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay magiging maulap din. Mataas din yung tsansa ng pag-ulan dahil naman dito sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Balik po tayo sa binabanggit natin dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kasama dyan yung central and western section ng Visayas at yung natitirang bahagi ng Mindanao kasama yung Palawan sa Luzon ay magiging mas mababa yung tsansa ng ating pag-ulan. Ibig sabihin dito sa Metro Manila, hindi na po tayo makakaranas ng mga pag-ulan na tulad nung dinulot nung shear line nung mga nakaraang araw. Mababa na po yung tsansa pero that doesn't mean na hindi na tayo makakaranas ng pag-ulan 100%. Posible pa rin yung mga localized thunderstorm o yung mga panandaliang pag-ulan for a specific area lamang.